may ito troubleshoot ako dito sa Acme Packer namin mga master. So, ang problema nito, heating group 1 yung may problema. So, ibig sabihin, may problema yung heating control. So, ito pala yung solid state relay na nag-alarm. So, kung makikita nyo, ito yung heating group 1 na tinuturo ng alarm. So, ito yung nag-alarm na solid state relay. So, dito sa HMI niya, ang tinuturo ng alarm dito ay heating group 1, static relay fault bank 1. Tapos, tunnel minimum temperature. So, bumabagsak yung temperature ng tunnel. So, dito, 132 degree na lang yung temperature niya. Yung pinaka-set point nito ay 180 degree. So, kaya nag-alarm yung tunnel minimum temperature. So, dito sa electrical cabinet niya, so dito natin makikita yung heating control. May 4 to na solid state relay. So, itong solid state relay nito ay pang automation to na solid state relay. So, triple to. Yung maximum load nito ay 65 ampere. So, dito mga master, ang problema nito mga master ay solid state relay. So, paano ko masabi? Hindi nagtitrip yung breaker. So, kadalasan ang problema talaga dito ay solid state relay lang. So, ito ang papalitan ko mga master. So, kung titingnan nyo yung breaker, hindi nagtitrip yan. So, walang nagtitrip na breaker dyan. Kung may shorted sana dyan, or overload, so dapat yung breaker ay magtitrip yun. So, ito pala yung bago namin na spare na Carlo Gabasi solid state relay. So, triple to. Ito yung ipapalit ko na bago. So, bago tayo magbabaklas mga master, so siguraduhin natin na naka-off yung breaker nito. So, kung bibilangin natin, may 4 to siya na solid state relay. So, may 4 din siya na breaker. So, itong unang breaker ang kailangan natin i-off. Kasi nga, ito yung babaklasin natin. So, dito yung papalitan natin na solid state relay. So, double check natin kung may voltahe pa ba na easy. So, dito sa kabila ay umiilaw yung tester natin. So, ibig sabihin, dito sa unang solid state relay ay wala na talaga siyang easy na power supply. So, bago tayo magbabaklas mga master, so, kailangan safety tayo. Di baling matagal tayo matapos sa ginagawa natin, ang importante ay safety tayo. So, dito ay nagpapalit ako ng bagong solid state relay. So, ngayon mga master ay okay na, tapos na, kaya i-on na natin yung breaker. So, kung makikita nyo, naglulod na yung solid state relay. So, ibig sabihin, nag-energize na yung solid state relay. So, kaya
umiilaw na yung indicator light na load. So, ibig sabihin, kumukontak na yung supply niya at gumagana na yung heater. So, itong hinawakan ko, ito pala yung contact na papunta to sa PLC. So, pag nag-open to, nagkakaroon siya ng alarm. So, tinuturo niya kung anong solid state relay ang may problema. So, normally, close yan. Kaya pag nag-open yan, so, magkakaroon siya ng alarm sa HMI. So, itong dalawa na to, ito naman yung supply ng coil ng solid state relay. So, ito yung nagpa-energize ng solid state relay. So, itong dalawa na to, ito naman yung supply ng pan. So, itong solid state relay na to, master, hindi to ordinary na solid state relay. Pang-automation to na solid state relay. So, ngayon, titingnan natin dito sa HMI. So, automatic, nawawala yung alarm niya na heating group 1. So, ang alarm na lang ay tunnel temperature, tunnel minimum temperature na lang dahil nga bumagsak yung temperature nito. So, ngayon, i-check natin yung temperature niya. So, ngayon, 119 degree. So, kung makikita nyo, umaakyat siya ng 120 degrees. So, gumagana na kasi yung heater natin. Kaya, dahan-dahan nang umaakyat yung temperature. So, hintayin lang natin yan na mag-level yan sa 180 degree. So, ngayon ay umaandar na yung makina na to na automatic dahil nga yung temperature niya ay umaakyat na. So, kung makikita nyo, may lumalabas na product at hindi na nagkakaroon ng problema yung heating group 1. So, talagang solid state relay lang talaga ang may problema. So, ito yung solid state relay na luma. So, magdadalawang taon na rin tong solid state relay na to. Matagal-tagal na rin to, kaya ayun. Madalas talaga nasisira din talaga tong solid state relay na to pag mga ganitong klaseng solid state relay na may mga auxiliary contact.